So, ito na pala na pamili namin kahapon at nung nakaraang araw pa para ipamigay sa mga kabarangay namin dito para sa kasal namin. Actually, marami pa to guys, nasa loob at nasa labas na rin. Yun, hinahakot na nila yung iba para ipamigay sa mga bahay-bahayan dito. At yung iba, yun, hinahakot na rin ng asawa ko para ipamigay sa mga pinsan niya sa malalayong lugar. Ang laman pala ng mga boxes na to guys is kanin, oil and tea, pati na rin mga chocolates na din. At iba rin yung mga eggs na luto na. Every kabahayan dito na malapit sa amin, binibigyan namin ng tig-isang box. Tsaka yung iba nga kanya-kanya na lang kuha dito sa bahay. At yung asawa ko naman, hinahatid niya sa bahay ng mga pinsan niya dito. Ayan. At palakihan sila ng bahay dito, ewan ko. Yung iba, hinahatid pa ng asawa ko sa ibang city, sa pinsan niya, para i-invite na rin sila sa wedding reception namin. At yun, sumama pa talaga ako, kasama ko pa yung anak ko. Kaya yung hindi, sumakit yung tiyan ko. At nadala ako sa hospital. Kasi hindi ko na magalaw yung balakang ko at sobrang sakit. Kaya dumiretso na kami sa hospital. Kaya yun, sabi ng doktor, mag-ingat daw ako kasi risky pala yung pagbubuntis ko ngayon. Kasi yung cervix ko ay nakabuka. Ayun, sakto pag uwi ko, pinagluto ako ng mother-in-law ko. Kasi ang bilis kong magutom. Grabe. Yung kahit kakain ko lang, nagutom ulit ako. At palagi akong pinagluluto ng mother-in-law ko ng sabaw. Kasi nga malamig dito. At ang sarap niyang magluto in fairness. At ang sarap din ng kanin nila dito. Ewan ko nilalagyan nila ng oil. At saka yan, sinusubuan pa ako ng anak ko. Kasi nga daw may sakit yung nanay niya. Sinasabi niya pa talagang tapos pagkaunti na lang, sa kanya na yun. Nagmana talaga siya sa tatay niya Kung ang tatay niya, inuuna siyang pinapakain siya naman, inuuna niya akong pinapakain bago siya. At napaka-sweet. Pagkatapos niya akong subuan, aakyat siya para halikan ako. At mabait lang din to pag may pagkain. Pag nakikita niya may pagkain akong bitbit, lalapit agad siya at ikikiss ako. Tapos sasabi siya agad, "Shishe mama, shishe." Kasi nga, nagpapasalamat na siya. Una, para bigyan ko. Sabi niya, wala na. Ang sarap magkaroon ng anak, grabe. Yung dati, takot na takot ako magkaanak kasi baka hindi ko kayang panindigan kasi tamad pa naman ako. Pero nung nagkaanak na ko, hay nako, gusto ko ng 10 agad. Kahit napakakulit niya, pinapaiyak ko siya ng malakas para marinig ko boses niya. Ayun, panay kiss pa sa akin.